Ngayong araw, ito yung pang third na araw natin. First day, tsaka second day, o yung una at pangalawang araw ay nagbasa tayo ng kwento na Filipino. Filipino yung naging subject natin ng Monday tsaka Tuesday. Ngayon naman, ang pag-aaralan natin ay English. English tayo. Pero bago tayo mag-umpisa, ay nanalangin tayo ulit. Tapos ka na kapon, kaya si Dikit naman. Kahit may lang, ayos lang. Kahit kung ano yung mga pray niyo sa school. Okay lang. Wala pong problema doon. Ayo, Ella. O God Almighty, behold us, thy loving children, our works and steps. Help us, dear Lord, to be obedient to our teachers, kind to our companions, diligent in our studies, that we will merit the blessing for ourselves, for our state, for our beloved country, the Philippines. Ngayon, ano ulit ang subject natin ngayong araw? English! Sino dito ang marunong nang magbasa ng English? Sigurado? Yes. May mga... Kunti lang po. Wala namang problema doon. Pero alam niyo bang English ang pinaka kilalang language sa buong mundo? Kumbaga, yun ang pinaka universal na tinatawag nilang language. Yung po makaka-perfect sa exam. 37 yung po ko din after 40. Magaling yung score nyo, nakakabilib. Kasi ako yung score ko lang, anak ko, huwag na natin pamasakin. 39 po din. 39 po. Filipino po, 39 po. Ako po, 40 po. Ayan, mag-umpisa na tayo. Ano nga ba pag-aaralan natin dito sa English na subject ninyo? Bale, mag-umpisa tayo dito sa pinakauna. Pinupito na siya para alam natin. Ang pag-aaral natin sa English ay compare how the following words are pronounced. Alam niyo na ba yung mga words na kailangan dagdagan at kailangan bawasan? Example. Example na lang is yung ano ba? Ano pwedeng example? Math. Di ba pwede mong sabihin na ang math ay math. Di ba? Titignan natin. Kaya ito. Yun na, tulad nga ng example ko, may mga words na pwede mong dagdagan at bawasan. Tulad na lang ng math. Ba't ko nasabing pwedeng... Ano yun? Oh, i-check natin yan mamaya. Nasulat niyo ba sa papel? Yes po. Ang dali lang po. Ito kasi, baliktad po yung sabihin. Iba, queen. Yung iba yung pangalawa. Ano, Jesseline, queen. Titignan natin mamaya. Queen, Jesseline. Ito po kami. Okay, sige. Tuloy tayo ulit. Ang mga words, may mga words na pwedeng bawasan at pwedeng dagdagan. Tulad na nga ulit yung math. Bakit? Sino may idea? Bakit ang math pwedeng bawasan at dagdagan? Wala may idea? Di ba, pag sinabing mathematics. Di ba nadagdagan? Thematics. Ganon. May mga words sa English, may mga words na pwede mong dagdagan at bawasan. Maganda pa rin siya pakinggan kahit may sobra, kahit may bawas. Tulad ng math, pwede mong sabing math or mathematics. Ganon. Ano naman ang pinagkaiba ng dalawang salita? Yung sa math at mathematics ay walang pinagkaiba. Para siyang subject na tumutukoy sa computation, minus equals divide. Diba? Alam na natin na ganyan yung sa math. Mga equations, gano'n. Ito yung mga examples ng mga words na pwedeng bawasan at dagdagan. Nakikita nyo? Yan. Una dyan, sinong nakakabasa? Math. Math. Plus E. Pag yung math, dinagdagan mo ng E, ano nang basa doon? Wait. Tama. Ganon. May mga salita na pwede mong dagdagan at pwede mong bawasan. Pwede kang makabuo ng mga salita na kahit may dagdag at kahit may bawas. Tulad ng pangalawa,
Sige. Plus E. Tama. Ganon, may mga salita. Tulad na lang ng rat plus E. Rate. Magiging rate. Di ba? Maganda pa rin pakinggan. Rat, ibig sabihin daga. Pag dinagdagan mo ng E, magiging rate. Ibig sabihin, ano na yon? Para na siyang para ka nang nag-degrade nun, rate. Bibigyan mo ng rate si TJ. Gaano ba siya kapogi? Simula 1% hanggang 10%. Ganon, rate. Tawag doon. Sunod dyan ay man plus E. Main. Tama. Sunod pa ay pan plus E. Pain. Yan. May iba pang spell ng pain. Yun ay ang P-A-I-N. Yun ay sakit. Masakit. Yun, pain. It's pain. Ayun, isa pa yung salita. It's pain or it's painful. Diba, nadagdagan siya. Kanina, pain lang. Ngayon, may full na. Next is cup plus E. Cake. Cake. Next is nap plus E. Nate. Nate. And the last one is top plus E. Nate. Naintindihan niyo na ba? Na may mga words o may mga salita na pwede mong dagdagan at pwede mong bawasan at maganda pa rin siya pakinggan. Naintindihan ba? Galing. Ngayon naman, what is the sound of A when letter E is added at the end of the word? Ano daw ang magiging sound ng A kapag dinagdagan ng letter E sa dulo sa mga salita? Una dyan ay ang date. Pag tinanggal mo yung E, magiging that. Sunod, Day. pag tinanggal mo yung E, magiging God. got. Lahat yan ay dinagdagan lang ng E. Pero hindi ibig sabihin na kapag may nakita kang words, dagdagan mo na lahat ng E. Tutukuyin natin yan isa-isa. Ano nga ba yung pwedeng idagdag? At kailan siya pwede idagdag? Makinig kayong maigi kasi mamaya, ito ang sasagutan ninyo. Ready na. Binigyan ko na kayo ng pagpipilian kasi sa dalawang araw ay puro dictation o puro sinasabi ko lang. Ngayon, makikita ninyo na yung sagot. Pero kailangan nyo mamili sa dalawa. Kaya dapat, nakikinig kayo sa tinatalakay natin kasi nandito lang din yan. Makikinig, isa sa isip, aaralin. Ganun lang yun. Hindi nyo kailangan i-pressure yung sarili nyo. Hindi nyo kailangan mag-isip ng sobra. Kailangan nyo lang aralin. Kailangan nyo lang inisip, ano ba yung sinabi kanina? Ganun. Ngayon, exercise 1. Try natin sagutan itong exercise 1. Read the sentences, answer the question. Sinong nakakaintindi na? Lahat ba kayo nakakaintindi ng English dito? Or onti lang? Sige. Gagawin ko, babasahin ko siya ng English, saka ko Tagalog kung Kerry. Ano tayo Kerry natin siya? Number 1 is Jake takes the ape to the lake. Si Jake daw, kinuha niya yung apes or yung ape at dinala sa lake. Ang tanong sa baba, where does Jake take the ape? Saan daw dinala ni Jake yung ape? O saan daw? Sa lake. Tama. Ngayon, pangalawa, Kate bakes a cake. Ang question, what does Kate bake? O sige. Mamaya ka magsagot tayo. Bagyan natin ng ano yung iba. O, number 2 sa mga hindi nakakaintindi. Kate bakes a cake. Si Kate daw ay nagluto ng cake or nag-bake ng cake. Yung tanong, what does Kate bake? Ano daw yung niluto ni Kate? O, sige. Tama. Ganun lang yon. Ang tricky ng question niya, pero nandiyan din lang yung sagot. Parang ganun yung ginagawa nating pag-aaral. Nag-aaral tayo ng nag-aaral, pero yung pinag-aaralan natin, nandun din lang yung sagot sa dulo. Naintindihan nyo na? Ganun lang ang gagawin niyo pag pumapasok na kayo sa school. Kailangan talaga nakikinig kayo sa mga discussion, sa mga tinuturo ng teacher. Kasi, madali na lang yan kasi Tagalog eh. Di ba? Tagalog sila nagtuturo sa sa school nyo. O ngayon, pang-apat.
The lame man has a cane. The lame man has a cane. Ang tanong, what does the lame man have? Sige, ano? Ano? Ito. The lame man has a cane. What does the lame man have? Tama, cane. O, para naman sa huli, number 5. Try mo sagutan, TJ, babasahin ko. Kasi nakasakit kasi ang dalawa para lahat tayo may participation. The cake is on sale. The cake is on sale. What is on sale? Tama, cake. Ngayon naman. Di ba, tricky yung question, pero kung titignan mo, babasahin mo ng paulit-ulit, nandun lang yung sagot. Tapos na tayo sa unang pahina. Ngayon naman, susubukan natin kung lahat ba kayo ay kaya magbasa ng English. Sige, mauna kaya na. Ang story na to, yung short story lang, hindi naman kailangan din sulat. Ang story na to, or hindi siya story, siguro poem, short poem. Pero hindi natin siya babasahin ng ka-poem. Kasi syempre, ano pa lang, try natin kung lahat ba kayo nakapasa ng English. Ang title is Ice Cream Cakes. Colette Healer. O sige, ano kayo? O sige. Tatlo sa'yo, tatlong linya, tapos dalawa na lang sa'yo. Sige. Yeah, hanggang dito lang yung babasahin. Hindi, mag-umpisa ka na dito. Ice cream cake, ice cream cake. I could eat it all day from the minute I reach I wouldn't miss Beth peace. a kiss or carrots or grapes. Ayun, thank you, Ella. Next, si Liit naman. Mag-i-start ka dito sa if hanggang plate. If I could get lots of ice cream cake. Ice cream cake is ice cream cake. I could eat it all day, plate after plate. I wouldn't miss apples or tuna taste. Sige, ikaw TJ. Isang line na lang yung tinira ni Liit. Sabi niya, hindi lang daw alam niya magbasa, pero muntik niya ng 3 sen. Sige, ito na. Isang linya na lang. Yung tinira niya sa'yo, ayan na lang. Lakasan mo, basahin mo ng malakas. Thank you. Ngayon, naniniwala na ako na lahat kayo ay may kakayang bumasa ng English. Sunod naman ay, ito na. Ito na ang susunod natin gagawin. I-explain ko ulit sa inyo. Kung ano nga ba ang mga salitang pwede mong dagdagan at pwede mong bawasan na at kung kailan mo siya pwedeng idagdag o ibawas. Dito na tayo. Remember. Ibig sabihin alahan. Or pwede nyo isa-isip kasi magagamit na naman ito. Nouns which are more than one are called plural nouns. Nouns which are more than one is called plural nouns. Etong number 1, masasabi nyo bang plural nouns? Ano? Masasabi nyo ba siyang plural nouns? Yes! Bakit? Bakit siya masasabi? Kasi ang sabi dito, nouns which are more than one. Oo, mas marami. Ibig sabihin, hindi lang siya isa, kundi marami.
more than one. Ano na ulit ang tawag sa hindi lang nag-iisa? More than Plural. Plural. Oo, isulat nyo yun para pumasok sa isip nyo. Natanong na ba ng teacher nyo yan sa school nyo? Hindi ko po. O, di ba may idea na kayo? Pag nag-face to face, tatanungin kayo, sino may idea kung ano ang plural? Alam niyo ba yung Ano plural? first time? Okay, yan po yung plural. Madali ko ako. Ay, may kasama. Ay, naubos. Ayan. Ganyan ang spell. Magandang opportunity to yung tinuro ko pala sa inyo. Kasi hindi nyo pa pala na-tackle to sa school niyo. Ano na ulit yung tawag nila sa hindi lang iisang bagay? Yan. Lagi niyong tatandaan yung spell niyan dahil kasi nakakabulol eh, di ba? Ulit. Nouns which are more than one are called plural nouns. Ito daw yung marami. Nouns. Ayan. Plural nouns. Minus each. Pero na yan. Next. Nouns that form their plural by adding s or es are called regular nouns. Pag daw ang plural ay dinagdagan ng s plus s or plus es sa dulo, ito ay tinatawag na regular nouns. Ayan. Kayo, isulat nyo. Pwede nyo yan magamit sa school. Kasi ano ka dito? Nagagamit ko. Ayan. Ayan. Hindi siya magamit. Sige, pawak mo na kaya. Lahat natin po yung sulat ko. Tapos may yung tape ko, hindi ko mahanda. Walang, baka titingin kayo ng sagot dyan, walang sagot dyan, ano ba kayo? Hindi na ako nagsulat dyan ng sagot kasi hindi na ni Ella. Nasulat niya na ba? O, naintindihan niya na? Hindi niyo mabuti. Kasi magagamit niyo yan sa pasukan, kung hindi sa pasukan, sa susunod na pasukan. Pagtatanungin kayo, sino may idea kung ano ang tawag sa more than one na isang object? More than isang object. Not, excuse yung video. Okay na ba? Ano ulit? Kapag dinagdagan na ng S or ES ang isang salita, ano nang tawag doon? Ayan. Tinatanong ba, bakit tinatanong kayo? Ano namang natututunan ninyo? Diyan yung makikita na mapa, pag pala sa English, more than one ang isang bagay, ang tawag pala doon, plural nouns. Pero kapag nakita mo yung words, example, dito may pumapasok yung example. Dito na pumapasok kung kailan mo dadagdagan ng S or ES ang isang salita. For example, egg. Pag sinabing egg, iisa lang.
Isa lang ang tinutukoy. Eggs. Pero pag may S po, marami. Depende pa yon. Kasi di ba, dalawa yung pwede mong idagdag eh. Di ba? Ngayon, pag sinabing egg, ilan yun? Isa lang. Ngayon, pag eggs, may S na. Ano nang ibig sabihin? Pwede po ang dalawa kung ilang pinapirap sa dalawa. Oo, yun ang tinatawag na, anong tinatawag na? Regular nouns. Bakit? Kasi nadagdagan na siya ng S. Ayan o. Oh. Oo, regular na, ganito. Regular nouns ang tawag na dito kasi may S na. Yun ang sabi dito eh. Nouns that form their plural by adding. Ibig sabihin, yung nouns daw na form, yung nouns, ito yung nouns, di ba? Yung words. Pag dinagdagan mo siya ng S, magiging regular. Regular. Tama. Baka nalilito kayo. Sinong nalilito dito? Kung ano ang kaibahan ng plural at ng regular. May nalilito ba? Magsabi kayo ng totoo para alam natin. Sige, dito. Pag plural nouns na yung pinag-uusapan, ibig sabihin, ito yung tinutukoy kung ilan yung isang bagay. Naiintindihan. Naiintindihan na. Opo. Pag plural nouns, dito mo malalaman yung bilang. Ito. Naiintindihan na. Sigurado. Opo. Nung wala po yung S, sa yung egg, bilang naman yung S. Plural. Mali pala, kulang pa ng spell, sorry. Plural nouns. Doon pumapasok yung bilang ng isang bagay. Naintindihan na. Di ba kanina sabi ko, di ba nung tinanong ko yung plural, bilang ng puno. Ang tawag dito, trees, tama, pero may pinakatawag dito, plural nouns. Kasi more than one. Naintindihan na. Sigurado kayo. Naintindihan nyo na, sigurado kayo. O, anong tawag dito? Hindi mo ito matatawag na plural nouns kasi isa. Hindi siya regular. Kasi pen lang. Okay, ganito na. Pag sinabi ng regular nouns, dito pumapasok yung plus. Plus letter. Gets na? Yung kanina, tinutukoy numbers. Something like gano'n. Ilan yung puno, ilan yung ballpen, gano'n. Okay, malilito pag plural, numbers. Yung tinutukoy, ilan, magkano, gano'n. Pag regular, letters naman. Doon na pumapasok yung magdadagdag ka. Yung parang plus lang po. Plus S. Ayun nga, tulad yung kanina. Di ba, sabi ko, regular noun, plus S or plus ES. Yan. Di ba? Gets na, sure na kayo. Opo. Ano na ulit pag plural? Ulit. Ano na ulit pag plural? Tumutukoy sa bilang. Bilang. Tumutukoy sa bilang. Ilagay nyo doon, plural. Tumutukoy sa bilang ng isang bagay. Ayan. Ano po? Tumutukoy sa bilang ng isang bagay. Tumutukoy sa bilang ng isang bagay. Yun ang sabi dito, nouns which are more than one or called plural nouns. Tumutukoy. Sa bilang ng isang bagay. Naintindihan na ba yung kaibahan nila?
Naintindihan mo na yung kaibahan nila. Ikaw, Ella, naintindihan mo na yung kaibahan nila. Tatanungin ko kayo isa-isa, ha? Ano yung kaibahan nila nila? Yung isa po, yung... Ano, banggitin mo kung ano yung isang yun. Yung regular po, yung class. Yung tapos yung plural. Ano yung ipa-plus mo? Kasi maraming class, sasabihin, anong class? Yung ipa-plus mo po yung S o ES. Okay, sa isang word. Anong tawag doon? Regular noun. Ano naman ang plural noun? Plural. Plural noun. Yung po po sa unang isang bagay. Tama. Naintindihan mo na ba, BJ, ang sinabi nila? Naintindihan nyo na ba? Opo. Ulit tayo ulit. Recap, para fresh. Kasi kung hindi nyo maintindihan yan, paano nyo masasagutan? Diba? O papayag ba kayo, zero kayo? Ay, okay lang zero, may Dutch meal naman ako. Ganun ba yun? Hindi Sige, ganito. Ano pa ba ang mga pwedeng dagdagan ng letter na S or ES? Ganito. Halimbawa, table. Pag sinabi kong table, ilan ang tinutukoy ko doon? Ikaw, Len. Pag sinabi kong table o lamesa, ilan ang tinutukoy ko doon? Tama, isa. Bakit mo nasabing isa lang? Table lang kasi po, hindi pa po nakadagdagan. Ng S or S. Yes. S or ES. Tama, magaling. Palakpakan niyo si Liet. Hindi tama yung sagot niya na ang tinutukoy ko, iisang bagay lang. Kasi nga, table malinaw na malinaw. Table. Wala pa akong dinagdag na ES or S. Okay, ganito. Pag ganyan yung salita, anong idadagdag ko? S lang or ES? Sige, Ella. Bakit S lang? Kasi po, Tama yun. Yun ang lagi nyong titignan. Sige, try natin yung i-spell kung lalagyan ng ES at S lang. Yan, makikita nyo yung diferensya nilang dalawa. Anong mas magandang tignan? Sige nga, yung S. yung nauuna o yung nasa kababa? Yung sa una po. O, di ba, nauuna? Mas magandang basahin, mas magandang tignan sa mata. Kasi, saan ka nakita? Tableis. Hindi nga, ano mo babasa? Tableis. Di ba? Iba na, ibang basa na yun. Double na siya Pangit na yung pagkakabasa. Kaya, S lang. Ngayon, naintindihan nyo na ba na kapag may ina sa dulo, hindi mo na siya pwedeng dagdagan ng another ES. Kailangan S na lang. Pero ang kaibahan nun ng dalawa, tulad na lang nito, yan. Pag walang dinagdag, tumutukoy sa iisang bagay lamang. Hindi yan. Pag may dinagdag, ibig sabihin, sobra na siya sa isa. Pag dalawa, masasabi na ba siyang ano ba yun? Regular nouns? Bakit? Pag dinagdagan mo siya ng ES, masasabi mo bang regular noun siya? Bakit? Bakit? Ganito. Pag dinagdagan mo ng ES, oo, regular nouns na siya. Kasi yun nga yung usapan natin, di ba? Pag regular, may dinadagdag ka na. O, di ba? Ayan o, may dinadagdag ka na. Nakakalimutan nyo na. Pag plural, tumutukoy sa bilang. Pag regular, tumutukoy sa pagdagdag ng letra. Kapag alam mong sobra na yung isang bagay, ay hindi na table ko, kundi tables na. Kasi hindi pa yung nakikita ko. Ganun. Sige, anong tawag sa inyo? Children?
Tama, maganda pa pakinggan. Children, tatlo kayo. Children's. Dinagdagan ng S. Pag nakita mo yung mama, hi mom. Ganun. Mom kasi mag-isa niya. Iisa lang yung nanay mo, kaya hi mom. Alam naman sila, hi moms. Adami mo namang nanay. Paano yun kapag sila lahat pagka-uwi mo po? Hello, parang bawal po yan, di ba? Kasi marami po sila. Pwede naman siya kasi nga, family is a pool. Pool yung tinutukoy mo. Tulad kayo, children's. Hello, children's. Ganon. Hello, teacher. Alam mo sabihin mo, hello teachers. Ano yung mag-isa ko lang. May mga taong mapagpuna pag nalaman nilang mali yung grammar mo siya, kaya tatawanan ka. Anong teachers, mag-isa ko lang. Diba? O next! Tapos na tayo sa plural at sa regular. Next is nouns ending double S or SH, CH, or X and Z from their plural by adding ES. Example, class. Oo, kasi wala siyang E, di ba? Class, classes, ES. Next, church. Walang E. Wala ding S. So, churches, ES. Wish. Sige nga, basahin mo nga yung wish ng may S lang, hindi kasama yung S. Anong pagbasa doon? Wish. Gano'n. Di ba? Pangit ng pakinggan. Dito na pumapasok yung ES. Magdadagdag ka ng ES kapag walang E sa dulo or S or something na same sila. Gets na ba? Ayan o. Mababasa nyo. Class, classes. Church, churches. Wish, wishes. Bus, buses. Di ba ang ganda pakinggan? Next. Some nouns ending in O from their plural by adding ES. Examples, tomato. Diba? Tomatoes. ES. As long as hindi E yung nasa dulo, there is a possibility na pwede mo siyang dagdagan ng ES or S. Okay? Malapit na tayo magsagot dito. Tomato. Tomatoes. ES. Alam na malagyan mo lang ng pag S lang yung dinagdag mo niyan, tomatoes. Tomatoes. Ganun lang. Diba? Iba ng pakinggan. Potato, potatoes. Diba? With E. However, most nouns that ends in O from their plural by adding S only. Examples, radio. Pwede mo siyang, hindi mo siya pwedeng dagdagan ng S. S lang. Piano, pianos. Okay, naintindihan na ba? Sigurado kayo? Ano na ulit pag sinabing, pag tumutukoy na siya sa bilang, anong tawag doon? Ella. Okay. Pag naman nagdagdag na ako ng S or ES, Liet. Regular nouns. Tama. Ngayon naman, ano pa ba ang pwede kong itanong para alam nyo na yung mga isasagot ko naman? Pag TJ, pag ba may S yung dulo, ay pag may iba yung dulo, pwede ko pa siyang dagdagan ng ES. Hindi na. Ngayon, may naiintindihan na kayo. Sigurado kayo. Opo. Baka sa pasukan, makalimutan niyo yan. Hindi po. Kasi Oo, ganyan dapat. Ngayon, since may natutunan na kayo at sabi ninyo, alam nyo na, makikita natin sa quiz ninyo. Sige, another paper. Ipapakita ko na yung quiz ninyo. Ayan ang quiz ninyo. Okay lang, 1 to 10. Kahit answer only. Ayan. Number 1, huwag kayo malilito ha. 1, tingin mo na ninyo. 1, 2, 3, 4, 5. Nakikita nyo naman yung number. O, 1. Siyempre, 1. 2, 2. Baka naman 1, 2, ganon. Naintindihan na? Bakit? Hindi. Ang tinutukoy
ang tinutukoy dyan, ano ba yung brush dyan? Sige, ano yung brush? Di ba ito? Oo, yan lang yun. Hindi na titignan ka. Parang halimbawa niya lang na brush siya. Wala yung tape ko kasi hindi ko alam kung saan ko nilagay ng lilitan. Dito ko na lang yung lilitan. Answer everything. Answer everything. Tapos ka na ba?